Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction po. Sariling opinion yung ibibigay ko ngayon patungkol po dito sa pagsakit ng ulo po ni Pinuno Ka-Business kay Lito. Okay. So bago ko ituloy, maraming salamat po to my new subscribers. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat sa pagpasok sa aking munting kubo. Yung mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare. Maraming salamat po. At support din ho natin Ka-Business Official, si Pinuno Ka-Business po. Ka-Business Family Channel po nila at saka si Papa Dins TV. And ang aking mga kasamahan po mga reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Alminda Mix Vlog, Ma'am Fleurs Channel, Kalingap Turak, Katangay PLC at saka si Kamix Vlog po. So ayan, tuloy na tayo sa aking reaction. Bakit nga ba sumakit yung ulo ni Pinuno Ka-Business? So alam natin na nagkaroon na ng dalawang magkasunod na upload. Yung una yung pag-walk out ni Lito na tinalikuran, umalis. Andun kila Ate Vera, nasa labas sila. At tapos meron pa rin nasundan na upload doon na nakita nga ng mga kagwang ito si Lito na nandoon sa tindahan. At doon ikwento yung patungkol sa ulam. So naipaliwanag ni Pinuno Ka-Business kung ano yung tungkol sa ulam na yun kasi nga nag-usap-usap naman sila off-cam. So kailangan, syempre, kasi nga para sa kaalaman din natin lahat ng mga nanonood. Kasi dito, kung babasahin natin lahat ng mga comments, talagang tinira si Lito eh. Sana Lito, nabasa mo lahat yun at maging, ano yun sa'yo, eye-opener, yung mga comment ng mga subscribers o supporters ni Pinuno Ka-Business. So ito yung stand ko dito sa nangyari. Sa pagsakit ng ulo ni Pinuno Ka-Business, ibig sabihin nun talagang matindi na yung ginagawa ni Lito kasi si Ka-Business pa. Ano yan hindi yan basta-basta magiging ganyan kung talagang hindi nahihirapan sa pag-uugali ni Lito. Diretsahan na tayo. So, ngayon, dahil nga dito sa pag-uugali niya, pati si Ate Vera na-stress. So, dun sa mga comment, talagang isa lang ang tinutumbok, hiwalayan na si Lito, pabayaan na yan si Lito, walang silbi naman yan. Diba, si Lito, ngayon alam mo na, ayusin mo na yung ugali mo. Kasi lahat may hangganan. Hindi habang buhay, ikaw ang uunawain, iintindihin dahil kaawaan ka dahil sa sitwasyon mo. Pero dahil ganyan ka, huwag mo namang sasamantalahin na porkit yan nga, PWD ka, pwede ka nang magmaldito. Dahil iintindihin ka dahil sa kalagayan mo. Lahat merong ultimatum. Tandaan mo, sabi ni Ate Vera, ganyan ka na lang sa kanya. Awa na lang ang naiiwan sa'yo, hindi na asawa. Diyos mio. Asawa. So, awa na lang. Wala na yung as. Lito, awa na lang ang natitira sa'yo. Galing kay Ate Vera. Paano kung matanggal pa yung A? Diwa na. Huwag mong antayin yung Lito. Kasi wala. Awa na lang talaga. Ulitin ko Lito. Awa na lang ang natitira kay Ate Vera sa'yo. Oo, mag-asawa kayo, kasal kayo. Pinaliwanag na ni Pinuno Ka-Business. Yung mga exchange of vows ninyo, nasa hirap at ginhawa, mag-iintindihan, yung pag mayroong problema, ayusin mo na bago matulog, kailangan magkasundo. Pero, paano kung sumosobra na? Diba? Kaya nga sumakit yung ulo ni Pinuno Ka-Business dahil sobra na Diba? Pag yun si Ate Vera na puno, hindi na yan siguro niya hahayaan pa na lumagpas pa sa ulo niya. Yung wa. Diba? Ganun pala yun. Asawa, nawala yung AS, naging awa na lang. Pag nakatanggal pa yung letter A, wa na talaga Lito. Paulit-ulit. Wa ka na talaga kay Ate Vera. Kaya, sana totoo yung kiss mo kay Ate Vera. Sana magkasundo na kayo. Pero, baka last chance mo na yan. Ayusin mo yung ugali mo. At ito pala,
huwag mo nang huwag kang maglihim kay Ate Vera. At saka sabihan mo, ito, opinion ko lang to, yung nanay ng anak mo, inuobliga ka na suportahan yung anak mo. Anong trabaho mo? Para obligahin ka niya. Si Vera ang kumakayod. Si Vera ang magsusuporta sa anak mo. Ano yun? Pwede ba yun, mga kabisnes, mga kapapi? Na si Ate Vera ang magbibigay ng sustento sa anak ni Lito. Kasi nga mag-asawa sila. Pero para sa akin, ito kung sa akin yon, kung ako ang nasa sitwasyon ni Ate Vera, hindi ako magbibigay. Kung meron si Lito, meron siyang pinagkakakitaan, okay lang kahit ibigay mo lahat doon sa anak mo. Hindi kita kukontrahin. Pero yung pinagpaguran ko, bibigay ko doon sa'yo, sa anak mo, malabo yun. Totoo lang, oo. Magpakatotoo lang ako kung sa akin yan na sitwasyon, hindi ko gagawin. Pakamartir ka doon. Oo, maganda tumulong, kaya lang depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Kasi kailangan magtutulong tayo yung magaan sa loob. Pero kung ganyan na, hindi kaplastikan yan pag mag-ano ka doon, tapos hindi labag sa kalooban mo Diba? Bakit mo susuportahan yung anak ni Lito? Wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang trabaho. Kaya yung babae, alam mo naman yung nanay ng bata, nakita mo naman yung sitwasyon ni Lito, ay bahala ka, magsikap ka para sa anak mo, huwag mo siyang obligahin. Diba? Wala naman kasi, mamali mo siya. Tama yung sabi ng nabasa ko doon sa comment section na mamali mo si Lito para may isusuporta doon sa anak niya. O diba? Pero hindi naman natin siya hindi natin dinadown si Lito, kaya lang yung ugali niya, doon tayo naiinis. Doon tayo disgusto sa kanyang pag-uugali. Na kung sino pa yung ganyan ang sitwasyon, siya pa yung nag-attitude na hindi maganda. Diba? So yung tungkol sa ulam, hayaan na natin yun kasi para sa akin, natural, normal yun sa pagmarami. Pero ito lang yung masasabi ko. Pwede naman magtabi ng ulam. Yung pang isang tao, pang isang kainan lang. At saka pwede mong lagyan ng pangalan. Ito kay kung sino, kung para kanino, yung ulam na yun, itabi mo lang dyan. Yung pang isakto lang. Kasi syempre, isipin din natin yung ibang mga kasamahan natin. Maliban na lang kung tapos na kumain lahat, may natira pa, okay lang yun. Pero kung alam natin na mayroon pang ibang kakain, intindihin natin ang kakain pa. Kasi ganoon din naman yan sa ating mga pamilya, di ba? Lalo na pag marami. Mayroon pang isa nasa labas o dalawa, di ba dumarating? Wala nga naman ubusan. Syempre, magsisit aside tayo para sa parating. At yung sapat lang, kasi baka intindihin din nga natin yung mga iba pa na nandyan ngayon. Diba? Para walang problema. Ito lang, ko lang yun, opinion ko lang yun. Kasi sayang na rin ko kay Pinuno ka business na hindi na nakain tuloy. Magtatampo yung grasya. Napanis na lang daw yung ulam doon sa ref. Hindi na nakain. Kasi nasira na lang. So magtatampo talaga ang grasya. Sana hindi ganun. So yun Lito, pagtiyagaan mong basahin yung mga comment at maging aral sa'yo yun at mag-absorb sa isipan mo na hindi ka kawalan kay Vera kung ipagpapatuloy mo yung masamang ugali mo. Huwag kang ganyan. Magpasalamat ka dyan kila Pinuno ka business, sa ka-business family, kila Mrs. ka business dahil hindi na kayo titira sa lansangan. At si Ate Vera, hindi yan, imposibleng bumuntot sa'yo yan, magtatrabaho yan, pag lumayas ka, imposible. Ay pag ginawa yun ni Ate Vera, ay di ikaw na Ate Vera. Wala kang mapapala dyan kung magsasakripisyo ka sa hirap, inadyan okay naman yung buhay mo riyan. Ay nako, huwag kang martirte. Situlong mo na yung aking reaction, magsa-shoutout ako konti. Good morning at maraming salamat sa iyo, Ate Marilyn, sa patuloy na suporta. Kabayan Jose Pascual, shoutout po. Salamat din sa suporta ninyo. At meron tayong bagong pasok. Salamat, Hasa Nudin. Tama ba? Shoutout po. And John Idkiban. Shoutout po. And Ate Ems Cords of Calamba City, shout out po. Salamat sa patuloy na suporta. And Kabayan Lisa Ferreira, salamat po. And shout out din po kay Kabayan Amelita Recrio, shout out po. And Gray
bookings. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. So ito na muna, hanggang dito na muna. And mag-iingat po tayo palagi. And by the way, sa aking pinsan pala, World's Tradition, salamat din sa pagbisita. Regards sa mga Junakis mo, sa family mo, sa mister mo, regards sa inyong lahat. Mag-iingat kayo dyan. At laging mag-pray. Lahat ng bagay ay may paraan ng ating Panginoon. Kung mayroon man tayong problema, may solusyon lagi. At burnok pang pagaling ka. Antayin ka ng family ka business. Lahat, marami nang gaabang sa paglabas mo sa ospital na malakas ka na. Yun po. Maraming salamat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.